Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong kwento na naman po ang inyong maririnig ngayong araw na ito. Tungkol po ito kay Rafi, isang binatang lihim na naninirahan sa isang kuweba sa likod ng lumalagaslas na talon. Tahimik ang kanyang mundo, malayo sa kabiasnan, at matagal na siyang hindi nakikihalubilo sa ibang tao. Doon siya nakatira sa loob ng maraming taon, umaasa na balang araw ay muling babalik ang kanyang mga magulang. Iniwan siya ng mga ito sa gitna ng kaguluhan noong sumugod ang mga aswang sa kanilang baryo. Meron lang siyang isang matalik na kaibigan noon. Yun ay si Enteng, isang mangangaso. Ngunit isang gabi, nag-cruise ang kanilang landas at ang isang pangkat ng mga aswang. Matindi ang laban na naganap at simula noon, hindi na muling nakita pa si Enteng. Mag-isa na lang muli si Rafi. Pero isang araw, habang pauwi siya mula sa gubat, nakita niya ang isang bata at isang dalaga malapit sa talon. Sino ang dalawang ito? Bakit sila nandun malapit sa kanyang tirahan? Ano ang magiging ganap ng mga taong ito sa buhay ng binata? May dala kaya silang pag-asa o kapahamakan? Pero bago ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maliwanag ang buwan at ang ilaw nito ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga daon at matataas na puno. Sa itaas ng isang punong balete, nakaupo sina Enteng at Rafi. Naroon sila, nagpapahinga at naghihintay ng masisilong hayop. Sila ay mga mangangaso, nanghuhuli ng mga hayop na pangkain o di naman kaya ay pambenta sa palengke. Nakahiga si Enteng habang si Rafi naman ay nakasandal sa isang sanga. Pareho silang pagod ng mga sandaling yun. Kanina lang kasi ay may hinabol silang baboy ramo pero hindi naman nila naabutan. Kaya pinili na muna nilang magpahinga at mag-abang. Pagod sila pero sanay na sila sa ganitong klase ng buhay. Simula pagkabata ay magkaibigan na silang dalawa. Sabay silang lumaki. Si Enteng ay nakatira sa baryo pero si Rafi ay sa gubat sa may talon. Kailan lang nang namatay ang mga magulang ni Enteng, samantalang si Rafi ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Lumaki siyang mag-isa pero hindi siya pinabayaan ng pamilya ni Enteng. Nung bata pa ito ay madalas nilang dalhan ng makakain at masusuot na damit ang bata. Sa kanila rin siya natuto kung paano mangaso. Kahit mga bata pa noon ay isinasama sila ng mga nakakatanda na manghuli ng hayop sa loob ng kagubatan. Ilang beses na silang nagsabi na aampunin na si Rafi pero ayaw niya. Mas gusto niya na mag-isa. Tol, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Nag-iisa na lang naman ako sa buhay. May espasyo pa doon para sa'yo. Ayoko, Tol. Komportable na ako dito sa bahay ko. Komportable? Sus, maniwala ako sa'yo. Sino ba namang magiging komportable sa ganun lugar? Ang sabihin mo, hanggang ngayon umaasa ka pa rin na babalikan ka ng mga magulang mo kung sa kanila iniwan. Hindi sumagot si Rafi. Tumingin siya sa madilim na bahagi ng gubat. Kita sa mga mata niya ang bigat ng kanyang pakiramdam. Pre, ang tagal na noon. Kung babalikan ka talaga nila, matagal na sana nilang ginawa. Hindi ka na bata. Kailangan mo nang tanggapin na wala na talaga. Alam mo naman na nangyari nun, di ba? Oo. At hindi ko yun makakalimutan. Yung nagkaroon ng labanan nun,
Mga aswang laban sa baryo. Parehas tayong iniwan sa may talon. Pero ikaw lang yung nabalikan. Ang sabi ni nanay nun ay nakita niyang hinabol ng aswang ang mga magulang mo at hindi nila alam kung ano nangyari. Ayoko naman sabihin pero baka may masamang nangyari na sa kanila. Kaya di na sila nakabalik. At yun ang dapat mong tanggapin. Tol, ang dapat mong gawin ay magpatuloy ka lang sa buhay mo. Napakagat sa labi si Rafi. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi. May luha na rin sa gilid ng mata niya, pero pinipigilan niya itong tumulo. Ilang saglit habang nag-uusap sila, ay may narinig silang mga kaluskos mula sa damo sa ibaba. Pareho silang napatingin sa ibaba. Mula sa damuhan ay lumabas ang isang baboy ramo. Mabagal ang galaw nito at kakaiba ang itsura. Duguan ang nguso nito at may kagat-kagat na piraso ng laman. Hindi nila matukoy kung karne ba yun ng hayop o hindi. Sandali, tol. Hindi yan baboy ramo. Tumango si Enteng. Parehas sila ng naging hinala. Naging mapagmasid sila at naging alerto. Biglang tumigil ang baboy ramo sa mismong puno kung saan sila nagpapahinga. At doon na ito nagsimulang magbago. Lumaki ang katawan nito at unti-unting tumayo gamit ang dalawang paa. Lumabas ang mahahaba nitong mga kuko. Lumiit ang ilong at ang ulo at naging muka ng tao. Maitim ang balat at may pulang-pulang mga mata. Aswang! Halos sabay na napalunok ang dalawa. Nagkatinginan silang muli at sabay na mabilis na kumilos. Inuha ni Enteng ang dalawa niyang itak at inilapag niya sa sanga. Ganon din ang ginawa ni Rafi. Mabilis silang tumalon mula sa itaas ng puno. Pagkababa nila mula sa puno, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang inatake ang aswang. Una si Enteng. Buong lakas niyang inihataw ang kanyang itak sa balikat ng nilalang. Tumama ito ng malalim. Halos mahati ang laman sa bahagi ng kaliwang balikat. Tumilamsik ang dugo. Sumunod agad si Rapi at agad niyang sinaksak sa tagiliran ang kalaban. Bumaon ito ng malalim at nang bunuti niya, may sumamang piraso ng laman at dugo na umagos sa lupa. Napasigawan nila lang, malakas ito dahil sa pinagsamang sakit at galit, pero hindi ito kagad bumagsak. Nagawa pa nitong lumaban. Mabilis ang galaw ng aswang kahit sugatan. Mas mabilis kesa sa inaasahan nila. Parehas silang nakailag sa unang pag-atake nito. Pero pagdating sa pangalawa, tinamaan ng matatalim nitong kuko ang tagiliran ni Rafi. Napaatras ito ng 2 hakbang. Mabilis na nagkatinginan silang dalawa. Pareho nilang alam na hindi basta-basta ang kanilang kalaban ng mga sandaling yun. Muling umatake ang aswang. Nakalmot din ito si Enteng. Agad na nakaganti ang binata. Tinamaan ito sa muka at napunit ang balat nito sa pisngi. Mabilis na umikot si Rapi at muli niyang sinaksak ang sandata niya sa batok ng aswang. Napaluhod ang nilalang. Bigla itong umungol ng malakas at mahaba, para bang nagtatawag ng mga kasamahan. Pre, tara na! Ano? Iiwan natin siya ganito? Hindi pwede. Kailangan natin tuluyan tong hayop na to. Hindi ko to iiwan buhay. Wag na! Tara na, bilis! Umalis na tayo! Pero naging matigas ang ulo ni Rafi. Muli niyang nilapitan ang aswang at sinaksak ito sa dibdib. At doon na nga tuluyang nawalan ng buhay ang kanilang kalaban. Pero ilang sandali pa, may 5 aswang ang bigla na lamang sumulpot sa kung saan. Sabay-sabay silang umungol nang makita ang nangyari sa kanilang kasamahan. Diyos ko! Masama to! Nabahala si Enteng. Wala na silang oras para tumakas dahil napalilibutan na sila ng 5 aswang na yun. Tumayo sila sa gitna
magkatalikod at humanda sa susunod na atake. Isa sa mga aswang ang tumakbo kay Rafi. Inihanda naman ng binata ang kanyang sarili at itinaas ang kanyang hawak na itak. Agad niyang sinalubong ang umataking aswang. Tumama sa gitna ng dibdib ng aswang ang kanyang sandata. Napahinto ang halimaw at bumagsak. Nabigla ang mga kasama nitong aswang. Nang makabawi ay sumingasing silang parang ahas. Galit na galit nilang tinitigan ang dalawang magkaibigan. Isa sa kanila ang sumugod kay Enteng. Nakailag siya pero natamaan pa rin ng matalim na kuko ng aswang. Nakalmot siya mula sa balikat pababa sa siko. Malalim ang sugat at dumugo kaagad. Pre, kaya natin to. Hindi tayo papatalo sa mga demonyong to. Rafi, makinig ka. Itong mga kalaban natin, mukhang hindi sila mga ordinaryong aswang lang. Mabuti pa isubukan na natin tumakas. Pakinggan mo mga ungol at alulong nila. Mukhang nagtatawag pa sila ng kanilang mga kasamahan. Ganun ba? Sige, tara na. Bago pa lumala ang sitwasyon. Nagdesisyon silang tumakas. Tumakbo sila ng mabilis. Dumaan sila sa makitid na daan. Narinig nila ang mga aswang na humahabol sa kanila mula sa kanilang likuran. Mga yabag at ang patuloy nilang mga ungol at pag-alulong ng iba ang kanilang naririnig. Hindi na biro, dumarami na sila. Napagtanto nilang ang lugar na pinili nila ng gabing yun para mangaso ay marahil malapit sa pugad ng mga aswang, kaya madali silang nakakatawag ng kanilang mga kasama. Habang tumatakbo sila, ay napansin nila na tila lumiliwanag at may naririnig silang lagaslas ng tubig. Pagdating nila sa dulo, may bangin at sa ibaba ay naroon ang ilog. Alam nilang malalim ang ilog na yun, pero kung tatalon sila, may tsansa silang makatakas. Pre, kailangan natin tumalon dito. Wala tayong pagpipilian. Sige, sabay tayo. Sige, pagbilang ko ng 3, talon na tayo. 1, 2, talon! Mabilis na tumalon si Rafi mula sa bangin. Bumagsak siya sa malamig at malalim na ilog. Pag-ahon niya ay mabilis siyang lumingon pabalik sa itaas ng bangin. Doon niya nakita si Enteng. Hindi ito tumalon. Nakatayo lang ito sa gilid at nakatingin sa kanya. Enteng! Talon na, bilis! Andiyan na sila! Hindi kumibo si Enteng. Umiling lang ito ng dahan-dahan. Rafi! Makinig ka! Wala nang oras! Kung pareho tayo magtatangka na tumakas, aabutin nila tayo sa tubig! Sige na! Tumakas ka na! Bilisan mo! Hindi pare! Hindi kita iiwan! Hindi ito ang plano, Enteng! Tumalon ka na! Bilisan mo! Hindi! Kailangan ko silang iligaw, pare! Kailangan ko silang ilayo sa'yo! Wag! Lumitaw ang mga aswang sa likod ni Enteng. Nakita niya itong nakipaglaban at pagkatapos ay tumakbo. Narinig pa niya ang huling sigaw nito. Sige, habulin niyo ako! Ako ang pumatay sa mga kasama niyo! Habulin niyo ako! Hindi, paring Enteng! Pare! Ba't mo ginawa to? Ba't mo ginawa to, pare? Wala na ang mga aswang. Wala na rin ang kaibigan niya. Paulit-ulit siyang sumigaw, pero wala na siyang naririnig maliban sa boses niya. Umahon siya sa tubig. Duguan siya at sugatan. Masakit din ang kanyang katawan, pero wala nang masasakit pa sa isiping maaaring napahamak na ang kanyang kaibigan. Sa sobrang sakit, sama ng loob, pagod at kirot ng kanyang mga sugat, dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Bumagsak ang katawan niya sa malamig na lupa. Kinaumagahan, dahan-dahang nagmulat ng paningin ang binata. Naramdaman niya ang mas lalong pagkirot ng kanyang mga sugat.
Masakit din ang kanyang ulo. Nanlalamig siya dahil sa hinigaang basang damo. Puno ng putik at dugo ang kanyang damit, pati na ang kanyang buong katawan. Ang kanyang braso at likod na may sugat ay namamaga na rin. Tahimik ang paligid. Wala siyang taong nakikita roon. Wala ring tunog, maliban na lang sa mga huni ng ibon. Dahan-dahan siyang gumalaw. Inangat niya ang ulo at tinignan ang buong paligid. Nang makitang walang panganib, dahan-dahan siyang gumapang papunta sa isang malapit na puno. Humawak siya sa katawan nito at tinulungan ng sarili na makaupo. Nakayuko siya habang nakasandal. Napahawak siya sa maruming laylayan ng kanyang damit at pinunasan ng kanyang mga mata nang muling pumatak ang kanyang mga luha. Bakit, paring Enteng? Bakit? Bakit mo ginawa yun? Lumakas ang kanyang pag-iyak. Wala siyang pakialam kung may makarinig man. Umiyak siya dahil alam niyang malaki ang posibilidad na hindi makakaligtas ang kanyang kaibigan. Naisip niyang kasalanan niya ang lahat. Kung alam ko lang na gagawin mo yun, pare. Kung alam ko lang. Sana sabay na lang tayong lumaban. Maya-maya pa ay sinubukan niyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, kaya ipinasya niyang muling maupo. Ah! Ah! Paring Enteng, kung alam ko lang sana, sana ako na lang Sana ako na lang ang namatay. Ikiniyom niya ang kanyang mga palad at ilang beses na sinuntok ang kanyang dibdib. Kasalanan ko to! Iniyuko niya ang ulo hanggang sa halos dumikit na ito sa tuhod niya. Nanginginig ang balikat niya habang umiiyak. Samantala, sa may tabi ng isang ilog ay naglalakad ang magkapatid na sina Pam at JB. Si JB ay 10 taong gulang, samantalang si Pam naman o Pamela ay mahigit 20. Grabe! Ang ganda naman sa lugar na to, no? Ang lamig at ang presko ng hangin. Kaya nga ate, tingnan mo, ang linaw-linaw ng tubig. Oo nga, JB. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Saka tignan mo, ang daming isda. Kaya nga ate Pamela, sayang, hindi natin dala yung pana natin. Hala, oo nga, sayang naman. Okay lang ate, bukas bumalik tayo dito, isama natin si Lolo, mangisda tayo. Wow, ang dami at ang bibilis nilang lumangoy. Lumapit si JB sa gilid ng ilog at lumuhod. Inilubog niya ang kamay sa tubig at natawa nang maramdaman ang lamig nito. Grabe, ang lamig! Ang sarap siguro maligo dito, ate Pamela. Pwede ba akong lumusong at lumangoy? Naku, JB, mamaya na. Halika na muna dito. Tignan muna natin yung talon. Ay, oo nga pala. Sige po, ate. O, dahan-dahan ha. Baka mamaya madulas ka dyan. Maingat silang naglakad palapit sa talon. Habang papalapit, lalo nilang naririnig ang malakas at tuloy-tuloy na bagsak ng tubig. Ilang hakbang pa at tuluyan ng tumambad sa kanila ang kabuuan ng talon. Malalaking bato ang nakapaligid sa lugar. May mga batong madulas at bilog ang hugis. At meron din namang malapad na parang upuan. Tumutubo rin ang ilang damo at lumot sa paligid. Ang tubig ay bumabagsak mula sa mataas na bahagi ng bangin. Diretso pababa sa malalim na bahagi ng ilog. Malakas ang lagaslas nito. Sa ibaba, nabuo ang isang tila maliit na lawa kung saan umiikot ang tubig bago ito muling dumaloy sa ilog. Malinaw ang tubig kahit malalim. Kitang-kita nila ang ilang bato sa ilalim, pati ang mga isda na tila
hindi naaapektuhan sa bagsak ng tubig. Napaawang ang bibig ng dalawa. Wow! Grabe! Para tayong nasa paraiso! Oo nga, Ate Pamela. Dito na lang kaya tayo tumira. Kung pwede lang sana, JB. Kung pwede lang. Kasi naman, ate, nagsasawa na rin ako ng palipat-lipat tayo ng bahay. Kung meron man lugar tayo na pagpipirmihan, yung ganitong lugar ang gusto ko. Hayaan mo na. Darating din naman ang araw na yon. Basta't maniwala lang tayo kay Lolo Noel. Tumango si JB. Naupo sila sa malaking bato kung saan tanaw ng mas malapit ang talon. Kinuha ni Pamela ang maliit na bag sa tabi niya at inilabas ang kanilang baon. Tinapay, ilang biskwit at 2 bote ng tubig. Maya-maya pa ay biglang napatingin si JB sa kabilang bahagi ng ilog, sa may itaas ng mabatong bahagi ng bangin. Ate! Oh, ano ba yun? May tao. Napalingon si Pamela sa direksyong tinuturo ni JB at mula doon ay nakita nila ang isang nakatayong lalaki. Marumi ito at duguan mula sa balikat hanggang sa tiyan. At ang mga damit ay halos gutay-gutay na. Nakatayo lang ito at nakatingin sa kanila ng masama. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Dahan-dahan siyang tumayo at napaatras. Hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Bigla siyang kinabahan, lalo na nang makitang may hawak itong itak. Naku, JB! Halika na! Umalis na tayo rito, dali! Ate, sandali! Baka kailangan niya ng tulong eh. Anong tulong ang sinasabi mo? Paano kung masamang tao yan? Hindi tayo ligtas dito. Tara na, JB! Bilisan natin! Pero ate, JB, huwag ka na makulit. Halika na! Bilisan mo! Hindi na nagtanong pa si JB. Tumakbo na silang dalawa palayo sa talon. Pabalik sa landas na dinaanan nila kanina. Samantala, nang tuluyan ng mawala sa paningin ni Rafi ang 2 estranghero. Napaluhod siya. Alam niyang natakot ang mga yun sa kanya. Siya man ay nabigla lang at pilit kinikilala ang mga ito at baka sakaling kalaban. Ngunit dahil natakot ang mga ito sa kanya, may palagay siyang karaniwang tao lamang ang mga yon na naligaw sa kanyang lugar. Nakaramdam na siya ng gutom at uhaw. Dahan-dahan siyang muling tumayo. Mas lalong tila sumakit ang katawan niya dahil sa kanina pa siya naglalakad pa uwi. At nang makita niya ang talon kung saan siya nakatira, nabuhayan siya ng loob. Alam niyang ligtas na siya sa lugar na yon. Sa may bandang kanan ng bumabagsak na tubig, may maliit na siwang sa pagitan ng malalaking bato. Doon siya dumaan. Hindi madaling makita ang daanang ito kung hindi kabisado ang lugar na yon. Pumasok siya sa makitid na siwang. Kailangan niyang yumuko dahil medyo may kababaan ang daan. Madulas ang lupa, kaya ingat na ingat siyang maglakad. Pagpasok niya sa loob, malamig na hangin agad ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob ng kuweba, pero may konting liwanag na pumapasok mula sa butas sa itaas at mula sa bumabagsak na tubig. Ilang hakbang pa ay narating na niya ang loob ng kuweba. Doon sa isang sulok ay may mga tuyong dahon at damo na inipon niya dati. Doon siya natutulog. Umupo siya. Sumandal siya sa bato at pumikit. Sa wakas ay nakauwi na siya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at tumingin sa paligid ng kuweba. Sa gilid, nakasandal sa pader ang ilang sandata na dati pa niya ginagamit sa kanyang pangangaso. May 2 itak na makintab pa rin ang talim kahit luma na ang hawakan. May isang lumang bolo na minsan nang naputol sa dulo pero pinatibay niyang muli gamit ang kawayan at lubid. May ilang pinatulis na kawayan, nakaayos sa isang sulok. Ginagamit niya ito sa mga baboy ramo
at minsan naman sa mga mas malalaking hayop. Sa tabi ng mga sandata ay may lumang bayong. Sa loob nito ay may pisi, kutsilyo, panggatong at ilang tuyong dahon na ginagamit niya sa panggagamot ng kanyang sarili kapag siya ay nasusugatan. Ang mga sandata na makikita sa kanyang kuweba ay mga bagay na ibinibigay sa kanya ng mga magulang ni Enteng. Regalo sa kanya sa tuwing may okasyon. Tinuring na rin kasi niyang bahagi ng pamilya ang mga nanay at tatay ni Enteng. Kaya iniingatan niya ang bawat bagay na yun. Humanda kayo. Humanda kayo. Pagbabayaran niyo lahat ng to. Pagbabayaran niyo! Tumayo si Rafi. Dahan-dahang umupo sa tabi ng bayong. Inisa-isa niya ang laman at pagkatapos ay kinuha ang ilang tuyong dahon at kumuha siya ng pantali. Maingat niyang nilagay sa mga kalmot ang tuyong mga halamang gamot saka tinalian. Hindi ito kasimbisa ng mga gamot sa ospital, pero sapat na yon para pigilan ang impeksyon. Napasingap siya. Masakit, pero tiniis niya. Nang matapos siya, lumapit siya sa isang bahagi ng pader kung saan naroon ang mga lumang guhit. Mga linyang inukit niya gamit ang kutsilyo. Dito siya dati nagbibilang ng mga araw at buwan ng kanyang pag-iisa. Isang guhit para sa bawat araw na lumilipas. Muli siyang gumawa ng isa pang guhit. Darating ang araw. Makakaganti din ako. Para sa iyo, Enteng. At para na rin sa mga magulang ko. Papatayin ko ang lahat ng mga aswang na yun. Pagbabayarin ko sila. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang kamao sa kutsilyo bago niya ito ibinaba sa tabi. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga kanyang mga gagawing bitag, may narinig siyang mga boses mula sa may ilog. Malapit lang sa may labasan ng talon. Nagulat siya, mabilis siyang kumilos at naging alerto. Dinampot niya ang kanyang itak at sumilip doon. Pinakinggang maigi ang ingay. Tapos ay sinubukan niyang sumilip. Bagyang nakatungo ang katawan. Handa ang katawan niya sa biglang paglusob o pag-atras kung kinakailangan. Dalawang lalaki ang nakita niya. Isang matanda at isang batang lalaki. Ano namang ginagawa nila dito? Nakita niyang may dala silang timba at pana. Lolo Noel, tingnan mo po. Di ba sabi ko po sa'yo, madami tayong mahuhuling masarap na pang-ulam dito. Tignan niyo po, tignan niyo, ang dami pong isda. Aba, o nga ano, maraming ang isda. Pero teka, magaling ka bang manghuli? Panoorin niyo po ako. Abay sige nga, ipakita mo nga sa akin ang galing mo. Maingat na bumaba si JB sa ilog. Dahan-dahan ang kanyang pagakbang sa mabatong gilid. Ramdam niya ang lamig ng tubig na sumayad sa kanyang balat. Ngunit hindi niya yun pinansin. Ang mga mata niya ay nakatutok sa ilalim ng maliwanag na ilog. Naghahanap ng maaaring huliin na isda. Agad siyang sumisid. Mabilis ang kanyang kamay at sa isang bigwasan ng kanyang pana, natuhog ang kanyang pinuntirya. Biglang lumutang si JB sa ibabaw ng tubig. Hawak-hawak ang isang malaking tilapia. Diyan! Oh, Lo! Kita niyo na? Unang huli pa lang po yan. Aba ayos, ang galing mo nga. Sisisid po ulit ako, Lo, para mapuno po natin yung timbang dala natin. Abay, hindi naman natin kailangan punuin ito, Apo. Dahil baka hindi natin maubos, sayang lamang. Maaari naman tayong bumalik ulit dito eh. Tumango ang bata at muling sumisid si JB habang si Canuel ay naupo sa isang malaking bato. Pinagmamasdan ng kanyang apo na masigasig na nanghuhuli. Salamat, Panginoon. At may panahon pa akong makasama't maturuan ng mga apo ko
ng mga ganitong simpleng bagay sa buhay. Napapikit siya at huminga ng malalim. Ang sarap ng hangin dito. Totoo nga ang sabi ng apo ko. Ngunit muli ring napadilat nang may maramdaman siyang tila may mga matang nakatitig. Napatitig siya sa may talon. May kakaibang pakiramdam siya na hindi niya maipaliwanag. Tahimik naman ang paligid. Ang tubig ay patuloy sa pag-agos pababa. Teka, ano kaya itong nararamdaman ko? Imposible namang may tao sa likod ng talon. Lumingon ang matanda kay JB at nakita niyang masayang-masaya pa rin ang bata sa panghuhuli ng isda. JB apo! Ano? Ayos ka lang ba dyan? Lolo, tignan mo! Ang dami-dami ko nang nahuli! Lumapit siya sa kanyang apo at tinignan ang loob ng timba. Aba, grabe apo! Ang husay mo na ngang manghuli. Manang-mana ka talaga sa akin. Siyempre naman po, ikaw po nagturo sa akin eh. Nagkatitigan silang maglolo, parehong may ngiti sa labi. Samantala si Rapi sa loob ng kuweba ay patuloy pa rin sa pagbabantay. Hindi niya kilala ang mga ito at higit sa lahat, wala siyang tiwala sa kahit na sino mang estranghero, lalo na sa mga lalaki. Marami na siyang masasamang karanasan sa mga taong hindi niya kilala. Nakiramdam siya ng ilang minuto. Pinagmamasdan ng kilos ng dalawa. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa mga ito. Wala rin naman siyang naaamoy na amoy aswang. Wala ring presensya ng panganib sa paligid. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang itak. Naramdaman niyang kumalam ang kanyang sikmura. Sana umalis na sila para makapagluto na ako. Samantala sa ilog, iniligpit na ng maglolo ang kanilang mga gamit at habang ginagawa yon, kinukulit ng bata ang kanyang lolo. Lolo, dito na lang po kaya tayo magpatayo ng bahay. Mas maganda po dito eh. Tignan niyo po, araw-araw po, libre po ang ulam natin kapag nagkataon. Nako, JB Iho, hindi pwede. Hindi basta-basta magpatayo ng bahay sa lupa na hindi atin. Baka mamaya niyan may nagmamay-ari sa lugar na ito. Po? May may-ari po nito? Eh di ba liblib naman po to tapos wala naman akong nakikitang bahay na malapit dito. Malayo din po to sa baryo, lo. Napakamot sa batok ang matanda. Pumasok sa isip niya ang ideya. Maganda nga naman ang lugar. Isang perpektong lugar para sa kanilang pamilya. Pero apo, hindi pwede. Sige na, huwag ka nang makulit. Hindi pwede. Kita sa mukha ni JB ang panghihinayang. Ngunit si Canuel, bagamat gusto niya, ay hindi pwede dahil may misyon pa siyang dapat natapusin. Ilang araw ang lumipas. Naging tahimik ang simula ng bawat araw ni Rafi. Walang kakaibang pangyayari, walang banta, walang bisita. At sa mga ganitong araw ay nag-aayos o kaya naman ay naglalatag lang siya ng mga bitag kung saan alam niyang may mahuhuli siya. Hanggang sa isang araw ay may nahuli siyang isang matabang baboy ramo. Nahuli ito ng isa sa mga kanyang mga bitag. Ayos! Mabisa talaga tong pambitag na itinuro sa akin ni Enteng. Nasaan na kaya siya? Paring Enteng, kung buhay ka sana magparamdam ka naman. Ilang araw na kitang hinahanap. Maski katawan mo lang sana ang makita ko. Ayoko mang isipin, pero sa dami ng aswang na yon, nawawala na talaga ako ng pag-asa sa'yo, pare. Muling nakaramdam ng kalungkutan si Rafi. Pero pilit niyang iwinaksi ito. Nilapitan niya ang baboy ramo at inihanda ang matibay na alambre upang igapos ito. Wala na siyang sinayang na oras. Pagdating sa may talon, agad niyang nilinis ang baboy. Inalis ang lamang loob
at sinimulan ng ihanda para sa ihawan. Kinuha ang kawayan at itinusok ito sa baboy. Pagkatapos ay nilagyan niya na ito ng mga pampalasa. Nagparingas na din siya ng kahoy at doon inikot-ikot ang lechon. Ayos! Salamat po, Panginoon! Sa wakas matinu-tinu na naman akong makakakain. Pagkalipas ng ilang oras, habang iniikot-ikot niya ang baboy ramo sa apo, unti-unti nang naaamoy ang nalulutong karne. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla siyang napatigil. May marahang tunog ng yapak mula sa likuran niya. Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw na naman? Po? Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka na naman? Teka, sinong kasama mo? Ako lang po. Namamasyal lang po ako. Gustong-gusto ko po kasi dito sa talon eh. Hindi po ba ikaw po yung lalaki na nakita po namin ni ate dito noon? Wala ka ng mga dugo ah. Hindi ka naman pala mukhang masamang tao eh. Ano? Teka, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi po. Bakit naman po ako matatakot sa inyo? Hindi ka naman po mukhang halimaw. Halimaw? Bakit bata? May alam ka ba tungkol sa mga halimaw? Meron po. Sabi po ng lolo ko noon, kaya kami palipat-lipat po ng tirahan dahil hinahanap namin ng mga aswang na pumatay po sa mga magulang namin ni Ate Pamela. Anong sabi mo? Alam niyo po, may mga aswang po na sumasalakay sa iba't ibang baryo para po pumatay at mangidnap po ng mga lalaki at mga dalaga. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang, Manong? Ako po naniniwala po ako. Kahit di ko pa po sila nakikita. Kasi sabi ni Lolo, totoo daw po sila. Noon, nung bagong panganak daw po ako, sumalakay daw po ang mga aswang sa dati naming baryo. At isa sa mga namatay po, ang mama at papa ko. Napatingin si Rafi sa bata. Tahimik siya, pero biglang naawa sa bata. Naisip niyang maswerte pa rin siya dahil nakasama pa niya ang mga magulang niya bago sila mawala. At hindi niya akalain na ang batang makulit at masiyahin ay may dinadalang mabigat na problema. Bumuntong hininga si Rafi. Parang nakikita niya ang sarili niya sa bata. Pareho sila ng sugat. Ako rin, bata. Ganyan ang dahilan ko. Totoo po? Kayo rin po? Tumango si Rafi, ngunit mabagal. May kinuha naman sa akin ang mga aswang. Hindi lang isa. Madami silang kinuha sa akin. Ang mga magulang ko. At ang kaisa-isa kong kaibigan. Hinahanap mo rin po ba mga aswang na yon? Bakit di ka sumama sa mga kagrupo ni Lolo? Parehas kayo ng gusto, kuya. Mahanap ang pugad ng mga aswang na yon. Ibig mong sabihin may mga kasamaan ng lolo mo? Opo, meron po. Mga samahan sila ng mga albularyo at antingero. Layunin po nilang patigilin ng mga aswang na yon sa pamimerwisyo. Sumasama ka ba sa kanila? Hindi po. Naiiwan lang po kami ni Ate Pamela madalas. Tama naman yun. Hindi ka pa pwede sa mga ganitong labanan. Masyado ka pang bata. Hindi mo pa kakayanin na makipaglaban. Kaya ko na. Ayaw lang maniwala ni Lolo Pero kaya kong pumatay talaga ng mga aswang. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Aba, nangangagat ang mga aswang. Natatakot din, pero hindi naman po pwedeng matakot na lang palagi, di ba? Matapang ka, bata. Yun naman po ang kailangan ang maging matapang. Kaya ka nandito. Alam mo, di mo dapat ginagawa to Mali na mag-isa kang pumupunta dito. Delikado. Ayos lang po yun. Saka okay naman kasi kasama po kita. Mas lalo na po akong di matatakot. Mali. Alam mo bang maski may kasama ka,
maaari ka pa rin nilang kunin at saktan. Kasi sabi ko nga, hindi lang isang aswang ang nandito. Marami. Mas marami pa sa inaakala mo. Ayos lang po yun. Marunong naman po ako ng self-defense eh. Tinuruan po kami ni Lolo. Natahimik si Rafi. Tinitigan niya ang bata. Sa murang edad nito, ay nakita niya ang kanyang sarili dito. Buo ang loob, pursigido, pero inosente sa totoong panganib na kinakaharap. Humanga siya sa tapang ng bata. Ngunit nang maisip ang nangyari sa kanila ni Enteng, nagdesisyon siyang sawayin ang bata at itaboy para di na madamay. Alam mo, batang makulit, mabuti pa umuwi ka na sa inyo eh. Baka hinahanap ka na. Hindi po nila ako hahanapin. Abala po sila sa kanilang ginagawa eh. Kuya Rafi, magkwento ka pa tungkol sa lugar nyo at sa mga aswang na nandito. Ang mga aswang dito, hindi sila basta-bastang nilalang. Marunong silang magkunwari. Magaling silang magpanggap. Kaya payo ko sa'yo, huwag ka magtitiwala sa mga hindi mo kilala. Pati na sa akin. Dahil yung inaakala mong mabait halimaw pala na naghihintay lang ng tamang pagkakataon at oras para kainin ka. Kuya Rafi, alam ko naman po na hindi po kayo masamang tao eh. Nung unang kita ko pa lang po sa inyo, alam ko po na hindi ka po ganun, kuya. Saka alam niyo po ba masaya ako kasi may bago na po akong kaibigan. Kayo po yon. Natahimik si Rafi sa sinabi ng bata. Ilang beses na napalunok dahil hindi niya inaasahan ang sinabing yun ng bata. Parang may kung anong mainit na gumapang sa kanyang dibdib. Wala na kasi siyang naging kaibigan, maliban kay Enteng. Ay nako. Sige na nga. Halika nga rito. Maupo ka dyan. Hintayin mo akong makaluto para makakakain ka rin bago ka umuwi. Yes! Tulungan na po kita, Kuya Rapi, sa pagpapaikot. Agad na tumabi si JB at hinawakan niya ang ikutan ng kawayan. Hinayaan naman siya ng binata. Masayang masaya ang bata habang ginagawa yun. Napatitig sa apoy si Rapi. Natulala siya habang unti-unting bumabalik ang pakiramdam ng pagiging tao, ng pagiging hindi mag-isa. Kuya, saan ka pala dito nakatira? Ha? Bakit mo naman gustong malaman? Siyempre, para mabisita po kita. Malapit lang po ba dito ang bahay nyo? Oo. Malapit lang dito. Ayos! May mapapasyalan na ako dito palagi. Ano? Hindi ko tuturo sa yung bahay ko, no? Hindi ka pwede dun. Hala, bakit naman, Kuya Rafi? Siguro maliit lang ang kubo mo, no? Kaya ayaw mong ipakita. Ayos lang yon, Kuya Rafi. Sa amin din naman maliit lang eh. Hindi katulad dun sa mga bahay sa baryo na konkreto na at maganda pa. Alam mo, ikaw na bata ka. Ang daldal mo. Pagbutihin mo na lang yung pag-iikot ng lechon at baka masunog yan. Malapit na yan maluto. Sige na nga. Nang tuluyan ng maluto ang lechon, kumalat ang masarap na amoy sa paligid. Agad na kumulo ang tiyan ni JB sa gutom. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang kumikislap na balat ng baboy. Nangingintab sa mantika at tila tinatawag na siyang kumurot. Malutong na to. Pwede na. Wow, grabe! Ang bango po, Kuya Rafi! Para tayong nasa malaking handaan. Maingat na pinatay ni Rafi ang baga. Pagkatapos ay inutusan niya si JB na kumuha ng dahon ng saging. Matapos makuha ang dahon, naghiwa si Rafi ng karne at balat ng inihaw na baboy ramo. Sa kanya ito maingat na inilagay sa ibabaw ng dahon. At agad nila itong pinagsaluhan. Wow, ang sarap! Ang lutong ng balat, parang chicharon. O ano, pasado ba? Oo naman, kuya.
Pasadong pasado. Pwede ka na mag-asawa. Loko-loko. Sa itsura kong to sa palagay mo, makakapag-asawa pa ako? Oo naman kuya. Pogi ka naman ah. Bakit mo naman iisipin na walang magkakagusto sa'yo? Alam ko na. May ipapakilala ko sa yung magandang dalaga. Bagay kayo nun, Kuya Rafi. Kumain ka na nga lang. Ang dami mong sinasabi. Natawa si Rafi habang patuloy sa paghiwa at pagtadtad ng karne. Maya-maya pa, nang medyo nabusog na sila, tumayo si Rafi at nagsimulang ligpitin ang mga gamit. O ano, batang madaldal? Nabusog ka ba? Opo, grabe. Ang bigat po ng tiyan ko. Hindi ako makatayo. Grabe, lakas ng dighay mo ah. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang lalakarin mo pag uwi sa inyo Pero mas maganda na maaga ka makaalis dito sa gubat. Baka mamaya makasalubong ka pa ng panganib sa daan. Mamaya na po ng konti. Pahinga lang naman po ako ng saglit. Busog na busog po talaga ako Hindi pwede, JB. Umuwi ka na. Delikado pag inabot ka ng hapon. O kaya naman gabi. Sige na. Umuwi ka na habang maliwanag pa. Habang tirik ang araw. Yun ang pinakaligtas na oras dito sa gubat. Napakamot na lang ng ulo si JB. Alam niyang hindi siya pwedeng kumontra sa kanyang Kuya Rafi. Ay nako, sige na nga. Kuya Rafi, salamat sa masarap na lechon Babalik ako dito Bahala ka. Siya nga pala. Dalin mo na to. Ibigay mo sa lolo mo at sa ate mo. Wow! Salamat Kuya Rafi. Matutuwa nito si lolo at saka si... Hala? Teka, ba't namumula ka po? Ay! Crush mo si ate, no? Akin na nga yan. Huwag ka na nga mag-uwi. Joke lang, kuya. Ito naman, Sige, uwi na po ako. Salamat, kuya. Bye-bye! Tumalikod na si JB at naglakad pa uwi. May ngiti sa kanyang labi. Napapahimas pa ito sa tiyan, sa labis na kabusugan. Tahimik lang na naglakad ang bata. Makitid ang daang tinatahak nito pauwi sa kanilang bahay. Bitbit niya ang balot ng karne ng lechon na ibinigay sa kanya ni Rafi. Hindi niya alam, ilang hakbang lang sa likuran niya ay naroon si Rafi. Maingat ang bawat yapak para hindi makalika ng anumang ingay. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakita na ni Rafi ang isang maliit na bahay sa may bungad ng gubat. Simple lang ito, tulad ng sinabi ni JB. Gawa sa pawid, sa kawayan at kahoy. Sa harapan ay may isang babaeng nagtatanim ng mga halaman sa bakuran. Mahaba ang buhok nito, nakatali, nakasuot ito ng palda at simpleng blusa. Maayos at mahinhin ang kanyang kilos. Sa likod ng isang malaking puno, doon nagtago ang binata. Tahimik siyang nakatanaw. Tanging layunin lang naman niya sa mga oras na yun ay ang masigurong makauwi ng maayos ang bagong kaibigan. Pero hindi niya malaman kung bakit hindi siya makaalis. Parang may malakas na puwersang humihila sa kanya para pagmasdan ang dalaga na nakikita. Ate Pam! Halika, tignan mo to, dali! Tignan mo! Ano na naman ba yan, ha, JB? Lechon, galing kay Kuya Rafi. Ang sarap, grabe! Rafi? Sinong Rafi? Yung lalaki sa may talon, nakita mo na yun, ate. Ano? Nakipagkita ka sa taong yun? Diyos ko, ano ka ba naman, JB? Ba't ka nagpupunta doon na mag-isa? Saka, bakit ka tumatanggap ng mga bagay o pagkain sa isang taong di mo naman lubos nakakilala? Pero ate, mabait naman si... Hindi ako nagbibiro, JB, ha? Hindi tama itong ginawa mo. Alam mo yan? Di ba't palaging bilin sa atin ni Lolo? Bakit mo sinuway? Kasi ate, Biglang bumukas ang pinto ng kanilang kubo.
Lumabas si Canuel at nakakunot ang noo nito habang papalapit sa magkapatid. Oo. Ano na naman ba yan, ha? Naririnig ko kayo mula sa loob. Lolo, ito kasing si JB eh. May dalang pagkain mula sa isang estranghero. Sabi niya, galing daw dun sa may lalaki sa talon. Pagsabihan niyo nga po ang apo niyo. Ang tigas-tigas ng ulo. Hindi ko na alam kung ilang beses ko siyang pinaalalahanan tungkol sa ganung bagay. JB, totoo ba yon? Opo, Lolo. Pero hindi naman po talaga masamang tao si Kuya Rapi. Mabait po siya. Sabay po kaming kumain kanina eh. Ang dami ko nga pong nakain eh. Masarap po to. Ang lutong-lutong ng balat. Malinamnam po. Ipinakita ni JB ang binalot na lechon na ibinigay ni Rafi. Amoy pa lang ay nakakatakam na, pero hindi yun sapat na dahilan para hindi ito pagdudaan ng matanda. Bakit mo ginawa yan, JB? Tama ang ate mo. Hindi ka dapat tumatanggap ng pagkain sa iba, lalo na kung hindi mo kilala. Paano kung may lason yan? Paano kung aswang pala o mangkukulam yung tao na yon at binigyan ka ng pagkain para maipasa sa atin ang sumpa? Napayuko si JB pero hindi siya nanahimik. Umangat muli ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang lolo, mata sa mata. Itapon mo yan. Sige na. Po, wag naman po, Lolo. Wala naman po itong lason eh. Ako po mismo ang tumulong sa kanya sa pagluluto po nito. Ako po ang nag-iikot ng lechon habang siya naman po ang nagbabantay ng baga. Wala po siyang ginawang masama sa akin, Lo. Kung totoo po siyang isang halimaw o kaya aswang o kaya mangkukulam, di sana po, hindi na po ako nakauwi dito ng buhay. Pero hindi pa rin sapat yon, JB. Hindi porket mabait siya sa'yo, ay ligtas na siya para sa lahat. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung anong intensyon niya. Naiintindihan naman po kita, ate. Pero mabait talaga at hindi masamang tao si Kuya Rapi. Hindi naman niya ako sinaktan eh. Tumahimik silang lahat. Si Canuel ay nag-isip. Tinitigan lang niya ang kanyang apo na seryoso sa bawat salitang binibitiwan. Alam niyang may punto ang sinabi ng kanyang apo. Samantala, si Pamela naman ay napatingin sa paligid. Parang may naramdaman siyang gumalaw mula sa likod ng isang puno. Napako ang tingin niya sa direksyong yun. Lolo, sandali lang po ah. Iniwan niya ang dalawa sa harap ng bahay at dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa puno. Mabagal ang kanyang hakbang. Naramdaman niya na parang may nanonood sa kanya kanina pa. Pero pagdating sa likod ng puno, wala siyang nakita. Tanging mga damo at tuyong dahon lang ang naroon. Walang tao. Hindi niya alam, ilang saglit bago siya makarating doon, ay mabilis nang nakaalpas si Rafi. Tahimik na nakabalik si Pamela sa harap ng bahay. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang balot ng lechon mula kay JB at marahang pumasok ng bahay. Sumunod na rin ang dalawa. Wala nang tanong-tanong. Naghanda na rin ang dalawa at walang pagdadalawang isip na kumain. At nalaman nga nilang nagsasabi ng totoo si JB. Masarap ang ipinabaong lechon ng lalaking estranghero. Aba, totoo nga. Masarap nga itong lechon ha. Kaya nga po, masarap at malutong nga ang balat. Hindi ko inaasahan to ah. O di ba? Sabi ko na po sa inyo eh, sobrang sarap talaga. Marunong talaga si Kuya Rapi magluto. Tahimik silang kumain. Kahit si Pamela na kanina'y may duda ay napapikit habang minunguya ang malambot at malasang laman. Simple lang ang pagkain pero parang espesyal ito dahil sa pagkakatimpla. Sa gitna ng pagkain, wala nang nagtanong kung ligtas ba ang pagkain yun. Basta ang alam nila, masarap at si JB ay nagsasabi ng totoo. Pagkatapos kumain, itinabi ni Pamela ang mga pinagkainan at nagsimulang magligpit. Si Canuel naman
ay nanatiling nakaupo sa bangko. Tila ba may malalim na iniisip. JB, iho. Lumapit ka nga sa akin. Agad na lumapit ang bata sa kanyang lolo. Naupo sa tabi nito. Hindi na nagtanong si JB, pero alam niyang may gusto itong itanong o ipasabi sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa lalaking yon. Yung Rafi na sinasabi mo. Ano ang nalaman mo tungkol sa kanya? Tungkol kay Kuya Rafi? Ang totoo po niyan tahimik lang po siyang tao, Lolo. Pero mukhang malungkot. Pero mabait po siya. Una po namin siya nakita ni Ate Pamela na duguan, dun po sa may talon. Marami pong galos ang katawan niya, parang galing po sa matinding laban. Laban? May sinabi ba siya sa'yo tungkol sa laban na yon? Hindi po niya sinabi kung ano nangyari. Pero alam niyo po, sabi niya sa akin, kinuha daw ng mga aswang ang kanyang kaibigan at ang kanyang mga magulang. Ano sabi mo? Sabi niya po, may mga aswang daw po dito na nambibiktima. Hindi lang daw po isa. Madami po sila. Kaya nga po, pinauwi niya na po ako agad kasi delikado daw po sa daan kapag naabutan ng hapon o kaya ng dilim. Kaya alam ko po talaga na mabait siya. Mukhang may alam ang lalaking yon. Baka matulungan niya tayo. Sigurado po kayo, Lo? Hindi ba't delikado? Paano po kung kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi niya kay JB? Ate, hindi po siya nagsisinungaling. Totoo po siya tao. Hindi ka sigurado dyan, JB. Kakakilala mo lang sa kanya tapos ipagtatanggol mo na kagad? Ang kulit po naman, ate. Tama na yan. Baka mamaya ay magtalo na naman kayo magkapatid. Hindi ito panahon ng pag-aaway. Ang importante sa ngayon ay makilala ko siya para malaman natin kung ano ang totoo. Hindi yung nag-aaway kayo dahil lamang sa haka-haka o hindi natin alam kung sino siya, kung ano ang layunin niya o kung ano ang pinagdadaanan niya. Pero isa lang ang malinaw sa akin. May alam siya tungkol sa mga hinahanap natin at yun ang kailangan nating malaman. Pasensya na po, Lo. Hindi ko lang po kasi mapigilan na mag-alala. Pasensya na rin po. Hindi ko lang po kasi matanggap na iniisip nyo kagad na masama si Kuya Rafi. Naiintindihan ko kayong dalawa. Nag-aalala si Pamela dahil pinoprotektahan ka niya, JB. At ikaw naman, JB, nakakita ng kabutihan sa isang tao. Pareho kayong tama, pero pareho ring may kailangan matutunan. Napayuko ang dalawa, hindi makatingin sa kanilang lolo. Bukas, samahan mo ko sa lalaking yun, JB. Gusto ko siyang makilala. Opo, Lolo. Sasama po ako, Lo. Hindi mo na kailangan sumama, Pamela. Delikado. Sasama po ako, Lo. Kahit na anong sabihin nyo, hindi ko po hahayaan na kayong dalawa lang ang umarap sa kanya. Gusto ko pong malaman kung sino talaga siya. At kung sakaling may mangyari, mas mabuting nandun po ako. Pamela! Lo, hindi na po ako bata. Marunong na po ako mag-ingat. Marunong din po ako lumaban kung kailangan. Oo nga po, Lo. Mas mabuti pa nga pong sabay-sabay na po tayo para wala na po nag-aalala, para buo po tayo kung sakaling may masamang mangyari. Hindi ka sasama, Pamela. Pero, Lo, may mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Hindi ko hahayang mailagay ka sa alanganin. Lolo, wala kayong dapat na alalahanin sa akin. Alam ko po kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Hindi po ako mahina. Hindi ko naman sinasabing mahina ka. Alam kong matapang ka. Pero ngayon ay huwag ka na munang sumama. Saka na lang kapag nakausap ko ng lalaking yon. May iiwan ka dito sa bahay. Dito mo na lamang kami hintayin. Opo, Lo. Salamat. Pagkatiwalaan mo ko, Pamela. Kapag may dapat kang malaman, ako mismo magsasabi sa'yo. Tumango si Pamela, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Sige na, magpahinga na kayo. Lalo ka na, JB. Maaga tayong aalis bukas. Opo, Lo. Tahimik na pumasok ang tatlo
sa kanilang mga silid. Si JB ay agad na humiga sa banig at natulog. Samantalang si Pamela naman ay hindi mapakali at nananatiling gising. Samantala, sa may talon, nakaupo si Rafi sa ibabaw ng isang bato. Nakatitig sa kanyang mga kamay na may hawak na kwintas na may pendant. Matagal niya nang hindi na isusuot ang bagay na yon. Palagi lang nakatago dahil iniingatan niya ito ng labis. Ito ang pinakamahalagang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Isinuot niya ito at itinago sa loob ng kanyang damit. Kinabukasan, maagang nagising ang maglolo. Kapwa sila abala sa paghahanda. Si JB ay maingat na naglalagay ng tubig sa mga baunan, habang si Canuel naman ay tahimik na isinusuot ang kanyang sinturon kung saan nakasabit ang isang matalim at makinang na balisong. Lo, bakit may dala po kayong sandata? Makikipaglaban po ba tayo? Hindi tayo pupunta ron para makipaglaban. Pero dapat lagi tayong handa, Apo. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang siya o baka may makasalubong tayong kalaban. Sige po. Naiintindihan ko po, Lo. Hala, sige. Halika na, JB. Tayo na. Sige po, Lo. Tara na po. Lumabas na ng bahay ang dalawa. Habang papaalis sila, nakatanaw sa kanila si Pamela mula sa loob ng bahay. Tahimik siyang nakatayo sa may gilid ng bintana. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumunod. Gusto niyang makita ang estrangherong si Rapi. Gusto niyang malaman kung bakit naging malapit ito kagad sa kanyang bunsong kapatid at kung bakit interesado ang lolo niya dito. Hindi siya mapakali. Parang may gusto siyang gawin sa mga oras na yon. Samantala sa labas, tinatahak na ng maglolo ang makitid na daan patungo sa may lihim na talon. Tahimik ang paligid. Tanging mga huni lang ng ibon at ang kanilang mga yapak ang tangi nilang naririnig. Pero sa likod ng katahimikang yun, pareho silang naging alerto. Maya-maya pa ay may naramdamang kakaiba si Canuel. Parang may kakaibang presensya siyang nararamdaman na para bang may kung sinong nakamasid sa kanila sa hindi kalayuan. Nararamdaman mo ba yun, JB? Parang may nakasunod po sa atin, Lo. Huwag kang lilingon. Diretso lang. At kung sakaling magpakita siya, ako ang bahala sa kanya. Basta maging alerto ka pa rin. Tumango si JB bilang pagtugon sa kanyang lolo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ilang sandali pa ay naging normal na ulit ang pakiramdam ni Canuel. Nawalang bigla ang presensya. Malapit na po tayo, Lo. Naririnig ko na po ang talon. Sayang, Lo. Nakalimutan nating magdala ulit ng timba. Hindi sayang, JB. Dahil hindi naman tayo manghuhuli ng isda ngayon. Ikaw talaga bata ka. Naisip ko lang naman po kasi baka pagkatapos niyo po mag-usap ni Kuya Rapi ay pwede na po tayo manghuli ng isda. Huwag mo na munang isipin yan. Hindi natin alam kung paano tatakbo magiging usapan namin ng lalaking yon. Opo, Lo. Pero sana po, maging maayos po ang lahat. Mabait po talaga si Kuya Rapi. Pakiramdam ko po, tutulungan niya po tayo. Sana nga, Apo. Maya-maya pa, narating nila ang gilid ng ilog. Agad na tinignan ni Canuel ang paligid. Walang bakas ng presensya ng sinuman. Pumasok sila sa damuhang medyo makapal upang tignan kung nagtatago lamang ang lalaki. Pero wala silang nakita. Kuya Rafi! Kuya Rafi! Asan ka? Si JB to! Naglakad pa sila sa may likod ng ilang bato. Pinuntahan ng mga lugar na posibleng pinuntahan ng binata. Ngunit kahit saan sila tumingin, walang bakas na may ibang tao roon. Napaupo si JB sa isang bato. Sinapo niya ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nila inabutan ang lalaki
Sa kanyang isip, inaasahan niya na naroroon ito at naghihintay. Baka nandun po siya sa bahay niya, Lolo. Baka masyado pang maaga kaya wala pa po siya dito. Maghintay lang po muna tayo kahit sandali. Sige, Apo. Nagmasid naman si Canuel at naghintay sila sa walang katiyakang oras. Samantala, si Pamela ay hindi na nakatiis. Mula pa kanina, marahan na niyang sinusundan sina Canuel at JB habang papunta ang mga ito sa talon. Hindi siya mapalagay na siya ay nasa bahay lang at naghihintay, kaya sinuway niya ang kanyang lolo. May bahagi sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang makasiguro na ligtas ang kanyang mga pamilya. Naglakad siya ng tahimik at maingat. Ayaw niyang mahuli siya ng kanyang lolo. Iniwasan niyang lumikha ng ingay. Ngunit nang mapansin niyang tila may naramdaman na ang dalawa, agad siyang dumistansya. Tutal ay alam naman niya ang daan papunta sa talon, kaya nagpasya siyang maghintay muna. Naupo siya sa ilalim ng isang punong may malalaking ugat. Doon siya pansamantalang nagpahinga. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga malalakas na boses. Mula sa likuran niya ay lumitaw ang dalawang lalaki. Hindi niya kilala ang mga ito. Mahahaba ang buhok at balbas ng mga ito. Gusgusin ang kanilang itsura at mabagsik ang kanilang mga mata. Nang makita siya, ay para silang gutom na hayop na nakakita ng bibiktimahin. Kapwa nila tinignan si Pamela mula ulo hanggang paa. Magandang umaga sa iyo, Binibini. Anong ginagawa mo dito? Nag-iisa ka lang ba? May kasama ako. Sino ba kayo? Ako si Crisanto at siya naman si Doming. Nasaan ang kasama mo? Wala namang kaming nakikita. Naliligaw ka ba? Mukhang hindi ka taga rito ah. Hindi po ako naliligaw. Alam ko ang daan. Hindi ako naniniwala. Alam namin mag-isa ka lang dito. Hindi ka rin taga rito. Napaatras si Pamela nang makita niyang palapit si Crisanto sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi upang mapanatili niya ang distansya sa pagitan nila. Ano naman ngayon sa inyo kung wala akong kasama? Pwede bang umalis na kayo at papayaan niyo na ako dito? Aba, matapang ka. Alam mo, yan ang gusto ko sa babae. Yung palaban. Sumama ka sa amin, Binibini. Magugustuhan ka ng aming pinuno. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. May masama silang balak sa dalaga. Sinubukan ni Doming na hawakan si Pamela sa braso, pero agad siyang nakailag at itinulak ito ng malakas. Diretsong natumba si Doming at nadapa sa lupa. Nagulat ito. Lalong tumalim ang tingin sa dalaga. Mabilis na sumugod naman si Crisanto. Nakailag si Pamela sa unang pag-atake, ngunit sa pangalawa ay hindi na. Tinamaan siya ng malakas na suntok sa sikmura. Napaluhod siya nang dahil sa labis na sakit. Akala mo malakas ka? Wala ka nagkawala sa amin ngayon. Dadaling ka namin sa ayaw at sa gusto mo. Wag! Maawa na kayo! Wag! Akmang lalapit muli si Crisanto kay Pamela nang biglang may humarang sa harapan niya. Yun ay walang iba kundi ang lalaking estranghero na si Rafi. Layuan mo siya, hayop ka! Anak nang, ito na naman tayo eh. Bakit ka ba nakikialam? Kami ang unang nakakita sa kanya. Kasama ko siya! Siya yung sinabi ko kanina pa! Ano? Kasama mo to? Eh ano ngayon? Gagawin ko pa rin ang gusto ko. Dadaling kita sa lugar namin dahil bagay ka doon. Yan ganyan. Ikaw na ikaw yung hinahanap ng grupo namin. Kung madadala kita, magiging good shot ako sa pinuno namin. At hindi ko papayagang mangyari yung demonyo ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko.
bago mo siya makuha. Napangiti si Crisanto, nakangisi ng malalim. Gusto mo talaga ng patayan ah? Doming, ano? Gusto mo bang makisali sa laro? Tumango ang kasama ng lalaki. Tumayo ito at hinarap nilang dalawa ang binata. Agad na napansin ni Rafi na may kakaiba sa mga mata nito. Masyadong malikot at masyadong matalim. Kitang-kita ang mabilis na pagpula, dala ng kanilang galit. Teka, huwag niyong sabihin. Tama ka. Ngayon alam mo na kung ano kami. Baka nagbago na ang isip mo. Ibigay mo na sa amin ang babaeng yan at umalis ka na. Siraulo ka pala eh. Ba't ko naman gagawin yun? Akala mo takot ako sa'yo? Kung isa kang aswang, edi mas maganda. Handa akong makipaglaban sa inyo. Tumigil sa pagngiti si Crisanto. Agad na inilabas ni Rafi ang kanyang itak. Biglang napaatras ang dalawa, lalo na nang makita nila ang tapang sa muka ng binata. Sige na! Ano pang hinihintay mo? Sumugod ka na! Umpisa na natin ang laban at kating-kati na ang kamay ko! Ngunit hindi sumugod ang dalawa. Unti-unti silang umatras. Hindi pa ngayon, pero ito'ng tandaan mo. Babalikan kita. At ang babae, gagawin ko ang lahat para makuha siya. Dadaling ko siya sa aming pinuno. Isang alay na hindi matatanggihan. At sa isang iglap, sabay na tumakbo palayo ang dalawa. Hindi na sinundan ni Rafi. Sa halip, agad siyang lumapit kay Pamela na ngayon nakasandal sa puno. Hawak pa rin ang sinuntok na tiyan. Ayos ka lang ba? Tumango si Pamela kahit nahihirapan. Hindi niya akalaing isasalba siya ng lalaki. Bakit ka ba kasi nandito? Nasaan ang mga kasama mo? Nandun sila sa may talon. Hinahanap ka. Ano? Ako hinahanap? Ano bang kailangan nyo? Ginugulo niyong tahimik kong buhay eh. May mahalagang katanungan lang ang lolo ko tungkol sa isang grupo ng aswang na matatagpuan dito sa lugar nyo. Ang mabuti pa umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. At pagsabihan mo din ng mga kasama mo na wag nang babalik sa may talon dahil delikado. Lalo na yung bata. Tumango si Pamela. Tinignan niya sandali ang muka ng binata. Matapang ang anyo nito, ngunit sa likod ng tapang ay naroon ang lungkot na hindi nito maikubli. Dahan-dahan siyang lumayo. Muling tumingin pabalik si Pamela sa direksyon ni Rafi, pero nakatalikod na ito. Umuwi na si Pamela. Tahimik siyang naglakad pabalik habang ang mga sinabi ni Rafi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Tama ang lalaki. Hindi ligtas ang lugar. Kailangan niyang bantayan ang kanyang kapatid. Ang nangyari kanina ay isang babala. Hindi niya lubos maisip kung paano si JB kung ito ang nakasalubong ng mga lalaking yun. Bata pa ang kanyang kapatid. Madaling mapaniwala at madaling malansi. Ngunit sa kabila ng nangyari, napagtanto ng dalaga na naroon nga sa lugar ang hinahanap nilang pugad ng mga aswang. Marahil ang mga lalaking yun ay bahagi ng mas malaking grupo. At kung totoo man, wala ng oras para magbagal-bagal. Kailangan nilang kumilos kaagad. Kailangan malaman to ni Lolo. Sana umuwi na sila. Sana umuwi sila na maaga. Walang magawa ang dalaga kundi ang maghintay. Inihanda niya ang sarili para sa matagal na usapan. May mga bagay na kailangang malaman ang kanyang lolo, lalo na ang tungkol sa mga lalaking sumalakay sa kanya. Pagkarating niya ng bahay, dumiretso na siya sa loob at uminom ng tubig. Tumambay siya sa harap ng bintana at doon niya balak hintayin ang dalawa. Bandang hapon, dumating na sina Canuel at JB. Halata sa mukha ng dalawa ang lungkot at agad na naunawaan ito ni Pamela. Malinaw na hindi nakipag-usap sa dalawa ang lalaki. Lumabas siya ng bahay at sinalubong ang dalawa.
Mano po, Lo? Kumusta po naging lakad nyo? Walang nangyari sa lakad namin, Iya. Hindi nagpakita si Rafi. Inikot namin ang lugar, pero wala siya. Wala din kaming nakitang kubo niya o anuman. Ganun po ba? Lo, halina po muna kayo sa loob. Mukhang napagod po kayo. May nakahanda na pong merienda para sa inyo. Kanina ko pa po kayong hinihintay eh. Bakit? May nangyari ba? Wala naman po, Lo. Hindi pa masabi ng dalaga ang nangyari. Pero kinagabihan, doon na siya nagsalita pagkatapos nilang maghapunan. Lo, pwede po ba tayo mag-usap? Tungkol naman saan na po? Gusto ko lang pong sabihin na totoo po ang sinabi ni JB. Mabait na tao po talaga si Rafi. Hindi siya masamang tao. At paano mo naman nasabi? Napakunot ang noo ni Canuel, samantalang si Pamela ay napayuko. Ang totoo po niyan, Lo, sinundan ko po kayo kanina. Pero huminto po ako sa pagsunod sa inyo nang mapansin niyo po ko. Ano ka mo? Sinuway mo ako, Pamela? Opo, Lo. Pasensya na po. Hindi ko po intensyong suwayin kayo. Pero ginawa mo pa rin. Sige, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Magsalita ka. Nung sinundan ko po kayo, may dalawang lalaking lumapit sa akin. Pinipilit po nila akong isama at gagawin daw po nila akong alay sa kanilang pinuno. Ano ka mo? Lumaban po ko, Lo. Pero nasuntok po niya ako sa sikmura. Akala ko po talaga katapusan ko na. Pero Lo, may tumulong po sa akin. Sino, ate? Yung lalaking sinasabi mo, namukhaan ko siya eh. Sigurado ako na siya si Rafi. Ate naman eh, ba't di mo agad sinabi? Dapat sinabi mo nung dumating kami kanina. Hindi ako makabuelo eh. Natakot ako. Ayoko mag-alala kayo. Pero hindi ko na po kayang itago. Hindi ko rin po alam kung anong susunod na plano ng mga lalaking yun. Pero sinabi ni Rafi na kailangan ko mag-ingat. Tila alam niya kung sino mga yun, Lo. Nagbanta sila. Nababalikan nila ako. Pambihira na yan. Hindi ligtas ang gabing ito para sa atin. Bakit po, Lo? Agad na nilapitan ni Canuel si Pamela at ipinataas nito ang suot na blusa. Sinuri nito ang sikmura ng dalaga at nakita dito ang isang kakaibang marka. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya ayaw kitang isama dahil alam kong magiging mainit ang mata nila sa'yo. Kaya ayaw ko din na lumalayo kayong magkapatid at lumalakad nang hindi ko alam. Gusto ko kayong protektahan, pero matigas ang ulo nyo. Mabuti pa humanda kayo. Tiyak na pupuntahan tayo ngayong gabi ng mga aswang na yon. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakukuha. Hala, ate. Paano na? Pero paano nila ako mapupuntahan dito, Lo? Wala namang nakasunod sa akin kanina. Kapag ang isang biktima ay natipuhan nila, minsan nilalagyan nila ng marka. Maaaring sa pamamagitan ng laway o amoy na hindi natin nararamdaman. Pero sapat na para mahanap ka nila kahit saan sulok ka magtago. Matalas ang pang-amoy ng mga aswang na to at hindi sila basta-bastang sumusuko. Lolo Noel, ano pong gagawin natin? Kailangan matanggal ang palatandaan na yan. JB, kumuha ka ng insenso at asin. Kailangan natin maitago ang amoy sa mga aswang. Sige po, Lo. Tapos, ihanda nyo na rin ang sandata nyo. Kailangan nating maging mapagmatsyag at alerto ngayong gabi. Mabilis na kumuha si JB ng insenso at agad nilang sinindihan ito. Samantalang si Pamela naman ay dumiretso sa silid ng kanilang lolo at kinuha ang taguan ng kanilang mga sandata. Mga sandatang nabasbasan ng maraming dasal mula sa magagaling na albularyo, sadyang ginawa upang panlaban sa mga kampon ng kadiliman na katulad ng aswang. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay may narinig na silang mga kaluskos at malakas na ungol at ang tunog na parang may kumukutkot sa lupa. Umaalingasaw na rin
ang mabahong amoy ng mga aswang, amoy bulok na karne at matapang na asupre. Lo, ang baho po! Pamela, nandito na sila. JB, bilisan mo. Sabuyan mo ng asin ang paligid ng mga bintana natin at pintuan. Dapat lahat na maaari nilang pasukan. Sabuyan mo ng asin. Madali ka! Opo, Lolo! Akin na yung insenso at ilagay mo sa may pinto. Yan lang ang panandaliang pananggalang natin ngayon. Tumayo sa tapat ng pinto ang matandang lalaki at nagsimulang bumulong ng dasal. Patuloy ang mga kaluskos mula sa labas. Ate, natatakot po ako. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko. Hindi kita sinisisi, Pamela. Walang may kasalanan sa nangyaring ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila basta-basta makakapasok hanggat hindi nila nababawasan ang lakas ng mga dasal na binanggit ko. Pero oras na humina ang depensa natin, doon masusubukan talaga tayo. Maya-maya pa, napatingin si JB sa itaas ng bubong. Napansin niyang lumulubog ang ilang bahagi nun. Lolo, sa bubong po! Huwag kayong mag-alala. May mga iniligay na rin akong pangontra dyan sa bubong. Maya-maya lang ay bababa na yan. Hindi nga nagtagal ay may narinig silang tila lumundag pababa. Nayugyug pa ng bahagya ang kanilang kubo. Hindi po ba tayo tatakas, Lo? Walang silbi ang pagtakas, Iya. Hanggat dala mo ang marka, masusundan at masusundan kanila. Ang kailangan nating gawin ay manatili dito at hintayin na mag-umaga. Tumahimik sila. Naghintay. Si Pamela ay may hawak na latigong gawa sa buntot ng pagi. Kabado siya, pero handang lumaban. Mahigpit ang hawak niya sa sandata. Nakatitig sa may bintana. Si JB naman ay nakaabang ang tingin sa pinto. Bitbit naman niya ang isang pana at palaso. Takot man ay nakahanda din siyang lumaban para ipagtanggol ang sarili at ang kanyang pamilya. Samantala, sa labas ng bahay, unti-unting dumarami ang mga aswang. 5 ng una, ngunit kalaunan ay naging 10. Pinaliligiran na nila ang buong bahay. Ang ilan ay kinukuskos ang dingding at ang iba ay sinusubukang hukay ng lupa. May iba pang umiikot sa bubong at tila hinahanap kung saan ang mahinang bahagi ng bahay. Ang lahat ng ito ay nakikita ni Rafi. Nakaupo siya sa isang mataas na sanga. Tahimik na nagmamasid. Kanina pa siya roon. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, pero alam niyang kailangan niyang bantayan ang dalaga. Anak ng teteng, oo. Peste talaga tong mga aswang na to. Kung inaakala niyong hahayaan ko kayong makuha ang gusto niyo, nagkakamali kayo. Alam ni Rafi na matutuntun ng mga aswang na yon ang dalaga at alam din niyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Naging kampante ang binata nang mapansing tila nahihirapan ang mga ito na makapasok sa kubo, ngunit biglang may dumating na lalaki at nakilala niya si Crisanto. Yuhu! Lumabas ka na dyan, magandang binibini. Sinusundo na kita. Lumayas kayo dito! Hindi ako sasama sa inyo! Umalis kayo! Eh kung sabihin ko sa iyong ayoko, halika na! Lumabas ka na dyan. Hindi ka makapagtatago sa amin. Amoy na amoy ka namin eh. Huwag mo na akong pahirapan. Hindi ko papayagang mangyari yon. Mga demonyo kayo! May kasama ka pala. Alam mo bang maswerte ka lang kanina dahil araw? Pero ngayong gabi, kahit sino pa yung mga kasama mo, hindi nila ako kayang pigilan. Makukuha kita. Pagkasabi nun ay kitang-kita ni Rafi ang pagbabagong anyo ni Crisanto. Ang katawan nito'y lumaki, ang balat ay kumulubot at kumapal, ang mga braso ay humaba, at ang muka ay tuluyang nag-iba.
naging parang isang mabangis na unggoy. Malaki ang bibig, puno ng matutudis ng ngipin. Namumula ang mga mata. Kilala ito sa lakas at bilis. At agad nitong nabuksan ang pinto ng bahay nang walang kahirap-hirap. Doon ay napatunayan na nito ang kanyang angking kakayahan. Mas malakas ito kesa sa kanyang mga kasamang naroroon. Isang kasama niya ang agad na pumasok. Agad na pinakawalan ni JB ang kanyang palaso at tumama naman yun sa dibdib ng nilalang. Napaatras ang aswang, umungol ito ng malakas. Ayos! Sapol! Hindi pa panahon para magsaya at maglaro, JB. Nabuksan na nila ang pinto. Anong gagawin natin, Lo? Lalaban tayo! Isang aswang pa ang pumasok, pero bago pa nito maipasok ang paa sa loob, isang itak ang tumama sa paa nito. Bumagsakan nila lang sa lupa. Wala kayong karapatan dito! Mga demonyo kayo! Lumabas si Canuel at hinarap niya ang mga aswang. Sinaksak ni Canuel ang aswang na sumugod sa kanya gamit ang kanyang matalas na itak. Si JB naman ay panay ang paulan ng kanyang mga palaso. Mabilis na bumaba ng puno si Rapi at tinulungan ng dalawa habang nakikipaglaban. Dala niya ang kanyang itak. JB! Sa kanan mo! Agad na pinakawalan ng bata ang kanyang palaso at tinamaan sa leeg ang aswang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin na si Crisanto ay unti-unting nakapasok sa loob ng bahay. Gamit ang bilis nito ay agad niyang sinunggaban ang hindi nakapalag na dalaga. Isang mabilis na suntok sa sikmura niya ang nagpahina sa kanya. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Lolo! Tulungan niyo ako! Lolo! Si ate! Pamela! Kasabay nito ay nagsipulasan na din ang iba pang mga aswang at kanya-kanya na ng takbo papunta sa loob ng gubat. Tumakbo si Rapi para sundan ng aswang pero mabilis itong naglaho sa dilim. Bumalik na lang siya sa maglolo. Kuya Rapi! Nasaan ang ate ko? Umiling si Rafi. Hindi nasagot ang tanong ng bata. Agad na umiyak si JB nang mapagtanto ang ibig sabihin ng pananahimik ng lalaki. Hindi! Lo, si ate, anong gagawin natin? Sundan natin si ate, Lo. Nakikiusap ako. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga aswang na yon. Huwag na kayong humabol. Lalo lang kayo mapapahamak. Hindi nagsalita si Canuel. Bagkus ay niyakap niya ang kanyang apo at pinipigilang sumunod. Bitiwan niyo ako, Lo. Kailangan kong iligtas si ate. Ililigtas ko siya. Ate! Apo, tama na. Gagawa tayo ng paraan. Pero sa ngayon, tama ang sinabi ng binatang ito. Hindi tayo pwedeng sumunod ng basta-basta. Sumama na muna kayo sa akin. May alam akong ligtas na lugar. Doon na muna kayo magpahinga. Hindi tayo pwede magtagal dito dahil maaari nila kayong balikan. Sige, sasama kami sa iyo. Pero Lo, si ate po. Alam ko, JB, hindi natin siya pababayaan. Pero kung susugod tayo ngayon, baka mauna pa tayong mamatay. Wala nang magliligtas sa ate mo kapag nagkataon. Kailangan nating maganda. Kailangan nating magplano. Hindi pa huli ang lahat. Buhay pa ang kapatid mo. Ayon sa mga kwento, ang mga aswang na yon ay nagdadala o dumudukot ng mga babae para ialay sa kanilang pinuno sa tuwing sumasapit ang bagong buwan. Hindi pa ngayon ang gabi, kaya sigurado akong buhay pa ang kapatid mo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay hanapin ang pugad nila dito sa gubat. At kailangan sumugod tayo sa oras na mahina sila. Dumudukot ng mga babae? Eh di ba dinukot nila ang kaibigan mo at tatay mo? Eh bakit pati sila? Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa mga lalaking dinudukot nila. Pero sigurado ko sa sinabi ko tungkol sa ritual na ginagawa nila sa mga babae. Kaya maniwala ka sa akin. Kung mapapalakas natin ang puwersa natin bago dumating ang araw ng bagong buwan, maililigtas natin ang ate mo, JB.
May kilala akong mga tao na maaaring makatulong sa atin. Sino po? Ipapakilala ko sila sa iyo bukas. Tumango si Rapi. Matapos silang mag-usap, ay agad na nilang nilisan ang bahay kubo. Tahimik na tinunto ng tatlo ang daan papunta sa talon. Nang makarating sila doon, ay nangunot ang noo ng dalawa. Teka Kuya Rafi, bakit dito mo kami dinala? Saan tayo magtatago dito? Sumunod kayo sa akin. Naglakad si Rafi paakyat sa gilid ng talon. Hindi na nagtanong sina JB at Canuel. Tahimik silang sumunod habang tinutumbok ang bahagyang makipot na daan sa gilid ng talon. Mag-iingat kayo ha. Madulas at mabato dito. Paglapit sa mismong likod ng bumubulusok na tubig, tumigil ang binata. Tara na. Pasok kayo sa bahay ko. Diyan tayo papasok. Nagkatinginan sina JB at Canuel. Parehong kunot ang noo. Po, wala naman pong daan dyan eh. Puro tubig lang eh. Reklamo ni JB habang panay ang punas sa nababasang muka dahil sa tilamsik ng tubig. Maingat na lumapit si Rapi sa pumapatak na tubig at siningit ang sarili sa gilid ng malaking bato. Sumunod si JB at huling pumasok ay si Canuel. Ilang hakbang pa ay tuluyan silang nakapasok sa isang madilim na kuweba. Agad na nagsindi ng lampara si Rapi at sapat na ang ilaw na yon para makita ng dalawa ang ilang bahagi ng kuweba. Grabe! May kuweba pala dito sa likod ng talon. Hindi ko napansin yun ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi halata sa labas. Pero dati nung unang punta ko dito, napansin kong parang may gumalaw nga dito. Pero hindi ko lang pinansin dahil akala ko imposible namang may tao sa likod ng talon. Ako po yun. Nandito ako sa loob ng mangisda kayong dalawa ni JB. Pasensya na po kayo. Wala akong magandang bahay. Dito lang po ako nakatira. Walang problema dun, iyo. Tama ka. Ligtas nga ang lugar na to para sa atin. Paano mo nadiskubre ang lugar na ito? Nandito na po ako simula pagkabata ko. Dito po ako iniwan ng mga magulang ko nung bago po sila nawala. Napansin ng matanda ang mga sandata sa isang sulok. Rapi, sa'yo ba ang lahat ng yan? Opo, akin po ang lahat ng yan. Nilapitan ni Canuel ang mga sandata. Pinagmasdan niya ang mga kalawangin at mapurol na gilid ng iba. Sayang naman ang mga to. Magaganda pa. Maayos lang ng konti. Mahasa ng maigi. Ayos na ulit gamitin ito. Isa akong dating panday. Kaya kong ayusin ang mga to. Mas mapapatalas pa. Ayoko pong ipagalaw ang mga yan eh. Pinatulis na kawayan at itong itak ng tatay ko lang, sapat na. Ito po, tignan nyo. Ito ang iniwan sandata ng aking tatay. Galing daw po ito sa lolo ko eh. Pinamana po niya sa akin. Pero hindi ko po ito ginagamit kung walang totoong panganib. Pwede ko bang mahawakan ang itak mo? Bakit po? Wala naman. Gusto ko lang makita ng malapitan. Inabot ng binata ang itak. Ilang sandali pa nang hawak ng matanda ang sandata ay napansin ni Rafi na mabilis itong nagpahid ng kanyang mga luha. Canuel, ayos lang po ba kayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Nakatingin lang ito sa itak na hawak-hawak niya. Napansin ni JB na taas-baba ang dibdib ni Canuel. Parang pinipigilan nito ang pag-iyak. Tahimik na ibinalik ng matanda ang itak. Tara na po, magpahinga na po tayo. Naupo sila sa sulok ng kuweba. Si JB ang nahiga sa higaan ni Rapi. Samantalang ang dalawang matanda ay sumandal na lang sa mga bato. Kinabukasan, maagang nagising ang grupo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Mabilis silang lumabas ng gubat at nagtungo sa isang lugar kung saan nagtitipon at naghihintay ang mga kaibigan at kasamaan ni Canuel.
Naroon ang ilang mga albularyo at matatapang na kalalakihang tulad nila. Lahat ay may dalang matinding galit at iisa sila ng layunin. Tapusin ang kasamaan ng grupo ng mga aswang at bigyan ng hustisya ang mga taong pinatay, kabilang na ang kani-kanilang mga pamilya. Mabilis silang kumilos, lalo pat nalaman nilang nasa tiyak na kapahamakan si Pamela. Si Rafi ang nagsilbing tagapanguna sa grupo. Siya kasi ang may kabisado sa gubat. Siya ang nanguna sa daraan ng daan. Alam niya kung saan ligtas at aling daan ang malapit sa lugar na pinaghihinalaan niyang pinagkukutaan ng mga aswang. Dumaan sila sa bangin, ang mismong bangin kung saan minsang tumalon si Rafi upang makatakas sa mga aswang. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinundan nila ang daan papasok sa bahagi ng gubat na may makakapal na damo at puno. Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng mga ingay. May tunog ng mga tambol at may mga sumisigaw. Nakiramdam ang buong grupo at ikinubli ang mga sarili sa likod ng mga puno at mga damo. At doon na nga nila nakita ang pinaniniwalaang kuta ng mga aswang. Sa baryo ay may mga kubo at sa kalagitnaan ng malawak na espasyo ay matatanaw ang isang tila bulwagan o plaza. Doon sa mismong gitna ay naroon ng isang malaki at mahabang bato. Sa paanan nito nakahiga si Pamela. Walang malay, tila inihahanda para sa isang ritual. Narito na tayo! Wala na tayong oras. Kailangan na nating masimulan ng digmaan bago pa gumabi. Kailangan nating matapos ang gerang to agad. Dahil kapag naging aswang sila, mahihirapan na tayong paslangin sila. Tumango si Canuel. Hudyat yun ng pagsalakay. Kung ganon, ay simulan na natin! Sugod mga kasama! Biglang naglabasan ang mga mandirigma. Sumigaw sila at mabilis na sinalakay ang mga nagulat na mga tao. Hindi sila handa at higit sa lahat, mahina sila kapag umaga. Parang mga ordinaryong tao lang sila. Ang kaibahan lang nila sa mga tao, mapupula ang kanilang mga mata. Wala silang kapangyarihan, walang lakas, at walang bangis. Wala silang kakayang magbago ng anyo dahil ang mga aswang na ito ay sakalang nagiging aswang kapag natatapos ang kanilang ritual sa gabi. Laban mga kasama! Huwag nating hayaan na sirain nila ang ating baryo! Dumating na ang pagtutuos. Ipaglaban natin ang hustisya mga kasama. Pagbayarin natin sila sa kanilang mga kahiyupang ginawa. Huwag kayong pakakasiguro. Binigla nyo lang kami. Pero huwag nyong isipin na kaya nyo kami. Nakauna lang kayo. Kaya naming lumaban kahit mga tao pa kami. Tao? Tinatawag mong tao ang sarili mo? Wala kang karapatang maging tao dahil ikaw ay masama. Katulad mo mga kalahi mo. Mga kasama, tapusin silang lahat! May isang aswang na pumagitna kay Crisanto at Canuel. Nakaatras si Crisanto at hindi siya ang tinamaan sa unang pagsalakay ng matandang albularyo. Naging sunod-sunod na ang pag-atake ng mga taga-baryo. Si Crisanto nakatayo at patuloy na pinoprotektahan ng kanyang mga kasama. Nagmamasid ito at tila nag-iisip ng isang malupit na estratehiya. Kailangan protektahan ang pinuno! Tumingala ito sa isang puno at doon ay nakita niya ang isang itim na uwak na nakadapo. Mapulang-mapula ang mga mata nito, nakamasid lang sa nagaganap na labanan. Pinagmamasdan ang naglalaban at lahat ng mga kalalakian kasama sa grupo ng mga aswang. Nagpatuloy ang laban hanggang sa kumilos si Crisanto. Si Rapi ang kanyang pinuntirya. Mabilis niyang hinugot ang patalim at tinangkang saksakin ito sa likod. Ngunit bago pa tumama ang saksak, biglang pumagitna si Canuel. Siya ang tinamaan sa balikat. Gusto mong maging bayani, ha? Sige, pagbibigyan kita! Mas lalong idiniin ni Crisanto ang hawak na punyal. Hindi naman kagad na nakakilos si Rapi
dahil sa labis na gulat sa ginawa ni Canuel. Gawin mo ang gusto mo, pero hindi ko hahayaan na patayin mo sa harap ko ang aking apo! Biglang nanlaki ang mga mata ni Rafi sa sinabi ng matanda. Nagtaka siya dahil malakas ang hinala niyang siya ang tinutukoy na apo ng matanda. Muling idiniin ni Crisanto ang punyal. Hayop kan talaga! Papatayin kita! Katapusan mo na, tanda! Biglang natulala si Crisanto. Biglang hindi nakakilos hanggang sa unti-unting bumitaw ito sa hawak niyang punyal. Isang palaso ang nakatarak sa kanyang dibdib. Agad siyang namatay at nang tuluyang nabuwal, nakita nila si JB na siyang may hawak ng pana, nakatutok sa kanila. Magaling, JB! Ang galing mo! Para sa ate ko po at para sa inyo po, Lolo. Nagpatuloy ang labanan. Malalakas ang mga mandirigmang kasama ni Canuel. Wala silang takot. Marami na silang napatay. Sinunog na rin nila ang ilang kubo. Biglang napalingon si Canuel sa isang puno at doon niya nakita ang uwak. Yan! Yan ang pinuno! Habulin siya! Tumatakas na ang aswang! Napalingon ng mga mandirigma sa direksyong tinuturo ni Canuel. Nakita nila ang uwak. Ikinakampay na nito ang kanyang mga pakpak at naghahanda sa kanyang pagtakas. Ang uwak na ito, ang tanging may kakayahan sa kanilang lahi na makapagbagong anyo kahit sa liwanag ng araw. Agad na inihanda ni JB ang kanyang pana at palaso. Walang pagdadalawang isip na pinakawalan niya ito. Sa isang iglap, tumama ang palaso sa gitna ng katawan ng uwak. Isang matinis na hiyaw ang narinig mula rito, kasabay ang pagbagsak nito sa lupa. Sa pagkahulog, unti-unti itong nagbago ng anyo. Mula sa uwak ay naging isang matandang lalaki ito. Agad nilang nilapitan ang katawan nun at sinilaban. Tapos na! Tapos na ang laban! Nakamit na natin ang hustisya para sa ating mga kaanak! Si Pamela! Si Pamela! Agad na tumakbo si Rafi palapit kay Pamela. Pamela! Pamela, gising na! Pamela, ligtas ka na! Tinapik nito ng dahan-dahan ang mukha ng dalaga. Unti-unting dumilat ang mga mata ng dalaga. Rafi, may mga tao pa na nakakulong doon. May mga bihag. Tulungan niyo sila. Agad na lumapit si Rafi sa kubong itinuro ng dalaga. Sinira niya ang kandado at pagkatapos ay marahan niyang binuksan ang pintuan. Mula sa loob, agad na lumabas ang mahinang ungol ng mga taong nakakulong. Pagpasok ni Rafi, agad siyang napahinto nang makita ang isang pamilyar na muka. Enteng? Pare! Pare, buhay ka! Rafi, natagpuan mo kami! Salamat! Mabilis nilang tinulungan ang iba pang mga biyag. Lahat ng naroon ay mga lalaki. Ano nangyari? Bakit kayo nandito? Mabutit di nila kayo pinatay. Bumibihag talaga sila ng mga lalaki, pare. Tapos ginagawa nilang kagaya nila sa pamamagitan ng isang ritual kapag sumasapit ang bagong buwan. Ritual? Oo, pare. Kasabay ng pag-aalay sa isang birhen. Sa sandaling maisagawa yun, tuluyan na kami magiging aswang. Mga demonyo talaga ang mga yan. Rapi, may nalaman ako tungkol sa mga magulang mo. Ano? Ano, pare? Buhay pa ba sila? Nasaan sila? May nakausap ako dito na kilala ang mga magulang mo. Isa siyang aswang. Ang nanay mo, pinatay nila, pare. Ang tatay mo naman, naging aswang. Hindi nakapagsalita si Rafi sa kanyang nalaman. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang tatay mo, pare, nagpakamatay siya. Ayaw niyang manatiling maging halimaw. Hindi niya matanggap na isa na siya sa kanila. Ayaw niyang makasakit ng iba, Rafi. Pare, patawad. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Enteng.
Hindi mo kasalanan yun. Nang marinig ni Rafi ang sinabi ng kanyang kaibigan, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Malungkot siya dahil sa nangyari, pero masaya siyang malaman na hindi siya iniwan o inabandona ng kanyang mga magulang. Hindi lang talaga sila nagkaroon ng pagkakataon na makabalik. Agad na nagyakap ang dalawa. Inilalayan niya ang kaibigan palabas ng kulungang yun, kasama ng iba pang mga biyag. Nang ligtas na ang lahat, lumapit si Canuel kay Rafi at nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Rafi iyo, bukod sa itak, may iba pa bang naiwan sa iyong gamit ang mga magulang mo? Bakit niyo po tinatanong? May gusto lang akong kumpirmahin. Meron po. Ito po. Itong kwintas na galing sa nanay ko. Natigilan si Canuel nang makita ang kwintas. Ngayon ay kumpirmado niya na ang ugnayan nilang dalawa ni Rafi. Rafi iyo, ako ang lolo mo. Ano? Paano po nangyari yun? Ang itak na dala mo, akin yun. Ibinigay ko yun sa aking panganay na anak. Sa tatay mo. Ako mismo ang nagpanday niyan. Nung maging mag-asawa sila ng nanay mo, lumipat sila ng tirahan. Mula noon, hindi ko na sila nakita. Hindi ko alam kung nasa na sila. Natahimik si Rafi. Unti-unti ay bumigat ang kanyang paghinga. Nangingilid ang luwa sa kanyang mga mata. Kung ganun, may natitira pa pala akong pamilya. Lumapit si Canuel sa kanya at muling niyakap ang binata. Pasensya ka na, apo. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Kung alam ko lang, di sana hinanap kita. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad, Lo. Naiintindihan ko po. Pero paano kayo nakakasiguro na ako nga po ang apo nyo? Hindi lang ang itak ang palatandaan ko. Maging yung kwintas na yan. Galing yan sa lola mo. Ibinigay niya sa nanay mo nung ikasal sila ng iyong ama. Kung ganun, totoo nga. Lolo kitan talaga. Kaya lang po eh. Kaya lang ano? Bakit parang bigla ka yatang nalungkot? Si Pamela. Kung ganun po eh, pinsan ko siya. May gusto ka kay Pamela? Napakamot sa batok si Rapi, hindi makatingin sa mga mata ni Canuel. Alam mo, Rafi, ang totoo niyan hindi ko tunay na apo si Pamela at JB. Po? Hindi niyo po sila apo? Hindi. Mga ampon ko lang sila. Natagpuan ko sila magkapatid ilang taon na nakalipas. Mangyaring naiwan sila sa isang bahay na walang buhay ang kanilang mga magulang. Pinatay ng mga aswang. Si Pamela, alam niya yon. Pero si JB, sanggol pa lang noon. Hindi niya alam ang tungkol sa pag-aampon ko sa kanila. Akala ko hindi na pwede. Kung may pagtingin ka kay Pamela, wala akong tutol. Lolo naman hindi naman po ako nagmamadali lalo na't hindi ko naman po alam kung ano po ang pakiramdam sa akin ni Pamela. Sa tamang panahon, Rapi. Basta ngayon, ang mahalaga ay ligtas na tayo at maaari na tayong magsimula ng panibagong buhay. Matapos ang matinding labanan, tuluyang bumalik sa katahimikan ang buong gubat at lahat ng mga kalapit na lugar. Nawala na ang banta ng mga aswang. Nagpasya si Rapi at Lolo Noel na doon na manirahan sa may tabi ng talon. Nagtayo sila doon ng 2 kubo. Tuwang-tuwa si JB dahil sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap na manirahan sa kanyang pangarap na lugar. Ganun din naman si Pamela. Ayos na sa kanila ang simpleng buhay, pero sagana sa mga likas na yaman. Sa paglipas ng ilang mga araw, tuluyan nang nagbago ang buhay ng binata. Naging bukas na siya sa lahat ng mga tao
Nagkaroon na siya ng iba pang kakilala at naging kaibigan. Hindi rin nagbago ang samahan ni Canuel at Rafi. Bagamat hindi nila ipinagsabi sa iba ang katotohanang sila ay maglolo. Batid nila sa puso nilang dalawa ang ugnayan na yon. Nanatiling lihim ang kanilang tunay na ugnayan. Isang bagay na kanilang iniingatan para sa katahimikan ng lahat. At sa katahimikang yon, naranasan ni Rafi ang mabuhay ng masaya at puno ng pagmamahal, kasama ni JB, ni Canuel, at ang itinatangi ng kanyang puso na si Pamela, na kalaunan ay kanyang naging asawa, at nabuhay sila ng mapayapa at masaya sa piling ng isa't isa.